Minggawi makin senang, sobat. God is good all the time. Nagkasal kita no? Ini preparation week night. Disabat ng mga student para sa bangsa kita. Dimana kita para sa Panginoon. Yun lang, salamat kayo sa kanta. Awit na. Hindi kayo maminaw no? Ako ay hiling ko kanta, pero ang kanta ko ay hiling ako. Kaya kung kinog, medyo kanang basta, wala ko bantay, kaya kinog din ako. Medyo, alaganin ba? Kailan, ato ng praktisan, dali ka kaya. Ito. Karon mga kasunan, nakakaroon din sa paminaw sa mapulo, sa paglalang ng pulo sa bibigyan sa inyo. So ang pulo sa Ginoo na atong paglalaan karon kaladiyon nasa makita sa Mateo 14, 30 kung nagainom din. Apan sa pagkita kita niya sa hangin, siya na o sa nagatiblong siya, isindi siya nagatiblong, Ginoo luwasa. Dua-dua, gituhan ni Jesus ang iyang mga kamo. Ikuptan siya o minun kaniya. O taong dutay pagtuo, ganong nagdudua man. Bitaw na mga kaigsunan dahil ka naman nagdudua sa pagtuo. Apan, kining mga kita na medyo alanganin kita, kita din sa ikas ng sunan kita lang mo, kini sa yawa daw, nagbubuhat din siya ni Mayo para kita mapalayo sa inyo. Pero before na mga sunan, ilipat na magsugod. Paglalutan din natin sa lago. Pangalan mo sa kita sa mga langit at mabalaan. Niyanas kami mga amahan. Salamat sa kaibigan na kami nagtulog karon. Ang tutuyon ang balang tulong na kini ang isang niyo karon. Binarutamahan na kini tulong na hatag kini o budang kadasig. Pasalamat kayo naman na nakin kami rin o pinita na naman ang bilauman na masulod din sa mga kasing-kasing para kami kasangyaw sa ulan at na sila wala alagad sa sarili. Pinita na ang ilaw ng sarili. Kaya ni Jesus. What is weakness? Makaya kung tema karon ito sa natin akong teksto na kung sa may meaning ay maya kung pagbabagon karon lack of strength. Kulang sa puso. That is the time that you are lonely and desperate. Makini ang panahon nga mubati kita sa pag-inusara. Desperado, kaminaw, o kawalay paglaon. When you are weak, there will be an balance and impact to your behavior and character. Kung maluya kita mga kaigsunan, mahimong dili balanse ang atong nauna o pagbati o kini makaapekto sa atong pamatasan o kinaiya. Di ba mga kaigsunan? Kung luya ta, medyo wala sa presensya ng atong nauna sa Ginoo. Daghan na kay istorya na imayo. Di ba kung tayo mga kaigsunan? Usahay atong giangkon sa atong kaugalingon nga kita lingkod o madaugon nga mga Kristohano. Apan ang tinuod ang realidad mao nga kinahanglan nato nga unang bangon o maguntong ang tanang mga pagsulay, mga babaw o mga relasyon sa kinabuhi. Ang tinuod nga kadaugan dili makita sa kawalay pagsulay, kundi sa atong pagbuntog sa mga pagsulay uban sa tabang o grasya sa Diyos. Nag-ingon ang James 1:12. Bulaman ang tao nga muantos sa mga pagsulay, kay human siya nag-antos sa pagsulay, iyang madawat ang purong sa kinabuhi. Mga gisaad sa Diyos kanila nga nahigugma kaniya. Mga
kaisunan, doon ay mga butang na kita, doon ay mga pagsulay. Na ako ilista din mga kaisunan, upat lang gini, kapanapay uban ani nga ato pag-iigutan sa unahan. Una, mga butang na makapuluya sa atong pagtuo. Lack of knowledge and understanding of God. Kulang sa kahibalo, pagsabot bahid sa Ginoo. Usahay maluya ang atong pagtuo tungod sa kulang sa usahay atong kahibalo o pagsabot sa Dios. Iyang mga pulong o ang iyang kabubuton alang sa atong kinabuhi. So ano yung lista ng dalawang mga isunan na maluya kita balatian. Kanang balatian mga isunan kung makaya mo din ako sa mga karon balikan sa una ka medyo murang kung kailan tanong hindi na sa akong simba rin. Mga nakusana sa mga inundang mga isunan nga mabiran juga mga isunan kay maglaayan na ka kaya murang kung kailan tanong hindi na sa akong simba. Mga nakusana mga isunan ikadwa panahon. Ang panahon dili na nang mapugan dunay linog dunay uwan palitan padong nga sa musimba kay sunan. Uwan man ano ka aw natural mo ginang uwan dili na sa musimba dunay kay kasi magbaha dito ka akit padong simbahan. Kung imo ni itugtan mga kaisunan, kung imo ni padayon luya kita kay katika man ni sayaw ang mga kaisunan hindi kita mag-aalam ka sa Ginoo padung kita kaluyahan. Ikatulo panagbigkil sa atong mga kaisunan tulo sa simbahan. Adunay mga panahon mga kaisunan nga nakaistorya sa atong mga kaisunan na medyo adunay mga istorya nga medyo pintok ng istorya pero kung kay punto mga kaisunan kapan ikaw wala ka kasabot makauna na doon ang sakit na yung istorya. So panahon sa kinsiba malimod lang dahil kung siya mo ay kay naato siya istorya na sagutin na yun muna ma-discourage ka. So atong butog na binigay ng mga kaisunan kay kung magpadayin kay gramon niya ang tactical ito ni sayo mga kaisunan. Ikaw pa kwarta part ng kaisunan kinahanglan ka na ito. Pero kung ato ipalabaw na kung basa na dili sa Mayo. Pinoon, adunay mga kwartahan na bless kayo sila na sila kwarta. Apan nagpadayon sila, share nila ang ilang mga grasya sa uban. Manang ginagayin mo lang yung share ninyo ang inyong grasya o pinapagagalangan niyo. Amen. Kani mga taktika sa kaya mo kaisunan at kani pagkalikayan kay hindi kita mahilangin na minod pa kay langit ang kaisunan na kapasal sa elevation. Huwag ang Ginoo bagong langit 2,400 kilometers lulod nga urugol mga kaisunan tanan minod kaya ito no andunay dito real life mga putas na lain glasses o sa bunga minod kayo mga kaisunan sa pangutanan saan na ito pagbuntog ini ang kaluyahon. Sa Proverbs ng Ingon, ang pinakahadlok kang Ginoo maoy sinungganan sa kayo. Ang kahadlok sa Ginoo nagpasabot kini og pagrespeto, pagsalig ug pag-ila sa iya sa tinuod nga alam o kahibalo. Kung gusto nato nga mahimo kitang tinuod nga maalam mo, kinahanglan mo na nato na maihan paulong ug saligan ang Dios. Bitaw mga igsoon, dili nato makuha na kung gusto or ato kinahanglan kung dili nato isalig sa Ginoo. Paglutos, persecution. Sa 2 Timothy 3:2 ng Ingon, sa pagkatinuod, pagalutoson din kita, ang tanan nga nagtinguha sa Diyos nun kapag kinabuhi, diha ng Kristo Jesus. Bitaw sa bago ako na Adventist na mga ito na mga pagsulay na mulihon ko, Adventista na rin. Oh, dili na rin ang bawal namin.
grabe na panglutos. Una mga kaigsunan, sa physical aspect, napuno sa hubag-hubag, siguro, ngadto sa iyong lapa-lapa, hangtod sa iyong ulo. Nagmahay ko sa mga kaigsunan, wala. Ikadua, mental aspect, tanan niyang kakigayunan na kurot, ang iyang mga hayop, ibang kawa, uban ng matay. Ang pinakasakit sa tanan, ang iyang mga anak na mamatay. O kinitanan, gidabot sa usalan. Kaadlaw. Na ako experience na mga kaigsunan, kaya sakit niyo kayo, ang sabi na dito mo, kaya kayo. Pero ako sa panginahan, taliwan naman yun siya. 2 weeks nagpaabot dito sa hospital na maka-recover na din siya ba kay anti-aneurysm. So pag-atake na kay Sunan, nilala sa hospital. Karon kay naingon ng doktor na kinahanglan sa pagkirahan. Mato na kinahanglan BPO kanang survive na ang panginahan. 2 weeks mga kaigsunan. Sa 1 week pa lang mga kaigsunan, ang among pagbibati, medyo sakit na kayo, pero akong nahuna-huna ako ginigawatin kayo. Nagiging ito malabay naman yun. So pag ako sa daw semana mga kaigsunan, wala yung sakit. Paano yung akong panginahan? Kaya ang paano yun? Nilaogin siya. Mana na kita ang buhay baka ako yun. Nanaman niya. Kung sa may mga problema na ito, ato na ako na ato pinihanda sa Diyos. Kasi kaya ang masulat niyo. Ikatulong ang kaigsunan, spiritual aspect. Sa kasinatian niyo, bisan pa sa iyang natong pagturo, nakaagi siya o panahon sa spiritual na kaluya. Ang kasinatian niyo, napakita na ako, na bisan ang usak ka matinutan ng magtutulog, mahimong masinati ang pagduluha o spiritual na paluya. Apan ang Diyos na pagpili na matinutan ng bisan sa mga nagpapili na mabati ang iyang presensya. Kung saan na ito pagbuntol ang paluya mga kaigsunan. Usahay manuya ang atong pagtuo kung kay atong itugutan ang mga problema, kahadlok, relasyon o personal ng tinuha. Mahimong mas importante kaysa atong relasyon sa Ginoo. Matos pa sa Mateo 6:33, nag-ingon, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ginharian o ang pagkamakaroon bibigan sa Diyos. O kunya, kinitanan, ikadugang kanino. Di pa yung luman kita sa Diyos mga kaigsunan. Na ang pagsunod kaniya, dili sa iyo. Diba? Dagdag yung mga trials, mga problema, pero apan hindi kita mag-discourage kay na may magatabang ka na tumingin. Moabot ang panahon na bisan ang atong mga minahal sa kinabuhi, mahimo babag sa atong desisyon. Labi na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kaya pagsunod kang Kristo, dili lamang sa panahon nga sayon ang tanan. Kini usa ka pagsali na magpabilin kita kaniya bisan aman sa mga pagsulay. Kung saan na pagtana mga kaigsunan, saan na ito pagtutog, hindi na ito taluyahon. Sa Jeremiah 29:11, nagingon, ang Ginoo adunay maayong plano alang sa iyang mga katawan. Plano nga puno sa paglaom o kaumawon. Dito kayo mag-igsunan ko, matungo na ako. Bisan pa man sa kalisod na to, bisan pa man sa atong mga desperado na medyo na ito desperado na dito. Apan wala kita mautangi o paglaom, kaya na yung Ginoo ko. Nagatan na ako, nagobal ka na ito. Kung sa mga itong pangayon, ano yung ibalakay na mga kaigsunan. Sa Proverbs 16:11, ang kasing-kasing sa tao nagaplano sa iyang dalan, apan ang Ginoo mao ang nagmandog sa iyang mga daan. Nagpasabot kini ng atong tugyan sa Ginoo ang atong mga plano. Dili na makita ang malako, pero ang Dios na nahibalo mao nga ang atong plano kauyon sa pagtuon sa Ginoo. Ini ang pahinuot kaniya.
sa sitwasyon na ito karon mga kaigsunan. Usa sa mga rason nga nung maka-experience ta og kaluya sa atong pagtuo tungod sa atong sitwasyon nga kalisod. Mali ang sumpay sa akong ingon nga mga igsunan nga mga kaluyahon, mga sitwasyon dito sama sa panalapi, kahintang sa pagtuyo, stress sa trabaho, pagkaon, mga peranan, iban pang klase sa mga problema nga atong natubang karon. Mga kaigsunan, kung ato na minunang na adunay Diyos na nagabantay na ako, nagaprovide sa akong mga pahinangan, dili kita manuya. Conclusion mga kaigsunan sa panapos. Tingali adunay mga higayon na atong magbati, na huyang na kaayo ang atong pagtuo. Adunay mga higayon na kita makasinati o kahadlong pagduha. Kapoy o kawan-an sa paglaon. Ang kaluya sa atong pagtuo, dili kay may ilan na napaktas na kita. Apan ang Diyos, dili mubiyak. Kanako, sa panahon na atong kahuyang, inunuha siya ang auhag kanako ng ludoon o musapit kaniya. Atong minunduman ang Isaiah 41 na iyon. Ayaw kahadlok kay ako, uban kanin. Ayaw kalisan imong Diyos. That's my short story. That's my message. Happy Sabbath.